Blessed evening po sa ating lahat. Hallelujah! Magandang gabi po sa ating lahat. Today is Wednesday. Amen. Grabe po, napakabilis ng panahon. Wednesday na naman, malapit na namang matapos ang April. Amen po. Grabe po, ganun po kabilis talaga yung panahon, hindi natin nalalaman. Amen. Kaya naman po, habang bumibilis ang panahon, wag din naman tayong makalimot sa ating pananampalataya. Wag tayong makalimot sa ating gawain at sa ating tungkulin. Amen. Para sa ating Panginoon. And nagagalak po kami sa mga kasama po namin dito sa online. Napaka-bless po ng ating Panginoong Diyos at dinala sila dito. Amen po ba? At yung mga nasa actual po, kamusta po sa ating lahat yan? At excited po kami. Excited po ba ang lahat para tayo ay pumuri sa ating Panginoong Diyos, makinig ng salita ng ating Panginoong Diyos? Amen. Kaya bago po tayo dumako sa ating pagpuri sa ating Panginoong Diyos, syempre po, imbitahan po natin ang presensya ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin para sa ating Panginoon. Tayo yumuko at isara po natin ang ating mga mata at let's ask for God's holy presence in this place. Hallelujah. Hallelujah. Father God in heaven, Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Father God, na kami, Panginoon, ay dinako mo sa iyong tahanan. Lord, it's not an accident, Panginoon, na kami ay naririto, Father God, because, Lord, you are working on us, Lord God. Mayroon po kayong gagawin, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, we want, Father God, to give this night, O Lord God, para sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa buong maghapong ito, sa kalakasan, Panginoon, na iyong binigay sa amin. Sa patnubay mo, Panginoon, Lord God, sa bawat isa, sa kalakasan na iyong pinagkaloob, Panginoon, at sa kapatawaran, Panginoon, Lord God, sa aming mga pagkakasala, Lord God. Lord, thank you for your grace, Lord. Thank you for your love. Thank you, Lord Jesus, Father God, sa lahat ng kabutihang ginawa ninyo sa amin, Panginoon. And Lord, ngayong gabi, Panginoon, ito naman po, Father God, yung pagkakataon, Panginoon, upang kami naman po ay magpasalamat sa iyo, Panginoon. Kami naman po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. At Lord, gusto po namin kayong awitan, Panginoon. Gusto po namin kayo, Lord God, maranasan ang iyong presensya ngayong gabi, Panginoon. Lord, hindi po importante kung araw man, kung gabi man, O Lord God, kung anong oras man ito, Father God, but we want, Father God, to be with you, Lord God. We want, Father God, to feel your holy presence, Father God. At salamat, Panginoon, sa oras na ito, pinagkaloob niyo sa bawat isa, mapa-actual man or online, Panginoon. Kayo, Father God, ang gumabay sa bawat isa. Be in the center of this place, Lord God. Be in the center of our congregation, Lord God. Be in the center of our lives, Father God. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon. At ikaw lamang, Panginoon, ang aming dadakilain. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming aawitan at sasambahin, Panginoon. Because yours is the kingdom, the honor, the glory, and the adoration, Father God. We love you so much, Father God. Sa iyo lamang po lahat ang papurit parangal sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Hallelujah. Muli po tayong pumalakpat at umawit tayo ng may galak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Ipalakpak po ng ating mga kamay para sa ating pagpuri, para sa ating Panginoon. Yeah, I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise I'll raise a banner
shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. Yes, we believe. I believe. I'll raise a banner. I'll raise a banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burdens, and I rise with you. I'm dancing on this mountaintop to see your kingdom come. You live. You lift my burdens, and I rise with you. I'm dancing on this mountaintop to see your kingdom come. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Hallelujah, praise God. Hallelujah, Father God. Magpatuloy po tayo sa ating pagpuri para sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Father God in heaven. Lord, tunay po, Father God, na napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Father God. Lord, wala po kami ibang hihilingin, Panginoon, kundi Ikaw po lamang, Father God. Ang iyong presensya, Panginoon, ang nais namin, Panginoon, Lord God, maranasan, Father God. At Lord, dito sa mundong ibabaw, Panginoon, walang Lord God, silbi, Panginoon, ang aming buhay kung wala ka po, Panginoon, sa amin, Father God. Lord, maiksi lamang po ang aming mga buhay at hindi po namin, Panginoon, alam kung kailan po kami babalik sa iyo or kung kailan mo po kami kukunin, Panginoon. Kaya Lord, thank you, Father God, for reminding us, Lord God, ng iyong kabutihan sa aming buhay na dapat lamang po kaming lumapit sa iyo, Panginoon. Na dapat lamang, Panginoon, ikaw yung aming lapitan, na we should build our relationship with you, Father God. Because you are the only one that we need, Father God. And so help us, Lord. Help us, Lord God, to seek you, Lord God. Lord, iparanas mo, Panginoon, sa bawat isa, sa iyong mga anak, Panginoon, na ikaw ay tunay at buhay, Father God. And I know, Father God, na ikaw hindi bingi, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ay hindi bulag, Panginoon. At nakikita mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Panginoon, na handang lumapit sa iyo, Panginoon. Handang magpagamit sa iyo, Father God. Handang kilalanin ka, Panginoon. And you are the one that we need, Father God. Because we need you, Father God, in our lives. Kaya ngayong gabing ito, mga kapatid, mapa-actual man or online, huwag tayong mahiyang umawit para sa ating Panginoong Diyos. Hayaan nating umawit tayo. Bigay mo yung buong puso mo sa pag-awit natin sa ating Panginoon. Hayaan natin kumilos ang ating Panginoon.
maranasan natin ang kanyang presensya sa ating buhay, sa ating pag-awit sa Kanya. Let's give thanks to the Lord on how great He is on our lives. Because it's only Jesus that we need. Nothing more, nothing less. So let's sing. Let's sing our hearts to our Lord Jesus. Hallelujah. When the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, Jesus. I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Beautiful ashes. Beautiful ashes. You find a weak and contrite heart, shoulder its burden, and carry it into the light. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now
lives, we are nothing. So mga kapatid, tayo magpasalamat sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesus sa buhay natin. Let's offer this song to Him. Let's offer our lives to Him, na magamit ang ating mga buhay para sa Kanyang kalooban. So thank you, Jesus. Thank you, God, for this life that you have given us. Thank you for your grace. You are our strength when we are weak. You're giving us peace and comfort sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, na kami may mga dinaranas sa buhay namin. So thank you, Father God, for tonight. And we give back, Father God, all the praises and all the adoration to you, Father God, because yours is the King of Kings. Yours is the Lord of Lords. You're our Alpha and Omega, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. We love you. We honor you. We give praises and worship to you. Salamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo sa buhay namin. At Lord, binabalik namin sa iyo lahat ang papuri. Lahat ng ito, ng pagsamba namin ay para sa iyo lamang. We love you, Father God. Salamat sa lahat ng iyong kabutihan. At sa iyo, Panginoon, ang lahat ng ito, dinudulog namin, Panginoon, ang aming pag-awit sa iyo. Tanggapin mo, Panginoon, ito bilang aming, Lord God, pagpuri sa iyo, pagbigyan ng parangal sa iyo. We love you so much, Father God, because yours the kingdom, the honor, the glory, and the adoration. Thank you, Lord Jesus. We love you so much. At lahat tayo ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Muli po tayong pumalakpak para sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Grabe po, napakasarap pong pumuri para sa ating Panginoon. At alam ko po na lahat ay pumuri para sa ating Panginoon. Ngayon naman po, yung pagkakataon, amen, na tayo naman ay dapat makinig sa ating Panginoong Diyos ng kanyang salita, amen, na tayo ay, of course, naririto na hindi lamang para umawit, para mag-worship sa ating Panginoong Diyos, but we are here para naman tayo ay kumain ng pagkain spiritual natin at yun ay ang makinig tayo ng salita ng ating Panginoong Diyos. Amen? At alam ko na ngayon ay yung mga nandirito sa actual at yung nasa online
ay ready na makinig ng salita ng Panginoong Diyos. At pwede tayo mag-take note kung mayroon po tayong mga notebook dyan para sa maibabahaging salita ng ating pastor all the way from Canada. Amen po ba na madaling araw man sa ay hindi niya alintana yung oras. Bagkus gusto niyang ibigay yung word of wisdom sa atin na ibahagi ng ating pastor yung salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya ready na ba ang bawat isa na makinig ng salita ng ating Panginoong Diyos? Amen, amen. At alam ko na Praise the ang Lord. ating pastor naman ay handa na rin, amen, na magbahagi ng salita pa ng Panginoong Diyos. Amen. Amen. Pagkakataong ito para sa ating pastor sa pagbahagi ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mang Banal, marami pong salamat o Diyos sa gabing ito, Panginoon. Na muli, meron pong mga anak na excited. Meron pong mga anak mo o Diyos na nagpupuri sa inyo, nagtatrabaho, naglilingkod para sa kapapurihan po ng inyong banal at perpektong pangalan. Narito kami, Panginoon. Nihandog namin sa inyo patuloy ang oras nito, maging ang pagbabahagi at pagtuturo po ng inyong banal na salita. O po inyo pong pangunahan, gamitin, at ang mga mensaheng akin pong may papahayag at mabanggit sa pulpitong ito ay maitanim sa matabang puso. Ito po'y lumalim at magkaugat sa amin pong mga buhay. Sapagkat ang inyong salita, buhay, banal, mabisa, makapangyarihan. At ito'y mapapanaligan sa lahat, Panginoon. Salamat o Diyos sa gabing ito. Simula hanggang matapos ang pagbabagi ko ng banal na salita, ikaw lamang po maitaas, Panginoon. Salamat po sa mga kapatiran sa simbahan, sa online. I pray, Lord, na lalo silang ma-equip, ma-empower, ma-encourage, mabigyan ng instruction at inspirasyon, at lalong tumibay ang aming paglilingkod at ugnayan sa iyo, Ama. Salamat po, Diyos. In Jesus' name pray. Amen. Palapakan po natin si Lord. To God be the glory. Ayan, sige po. Pwede na tayong maupo. Ayan, Blessed Wednesday po sa lahat ng mga kapatid po natin na nasa church. Kumusta po kayo? Amen? Amen. Yung ibang kapatiran din po natin ay nasa kanila pong mga tahanan, nanonood. Yung iba naman ay nasa biyahe. And good to see you online and good to hear from you. Sama po kayo nanonood. God bless you. And naway umabot po sa inyo ang salita po ngayong gabi. Praise the Lord. So, without further ado, ngayon pong gabi, nais ko pong magbahagi sa inyo na isa pong napaka-importanting encouragement or reminder din po sa atin. Ito po ang title na i-share po natin is, Nothing is in vain in your labor in the Lord. So, it's a connection po ito connected sa topic natin nung last Sunday, because that topic is very important para po sa ating pong spiritual na buhay. And alam naman po natin na itong mga ginagawa po natin sa Lord ay napakahalaga. Amen po ba? This is not just as a motivation. This is not just only what we call inspiration, but this is also the whole thing sa atin pong pagsiserve po sa Panginoon. Na talagang wala pong sayang sa atin pong pagtatrabaho sa Diyos. Once you and we labor in the Lord, wala pong sayang dyan. Basta siguraduhin lang natin na talagang sa Lord po tayo nagtatrabaho. Amen po ba? Simula noon hanggang ngayon, it's been almost 21 years na po akong nagtatrabaho sa Lord. Even to the point, mag-isa na lang. Even to the point, kunti na lang. Even to the point, basta ang importante po, yung purpose mo, yung hangarin mo, you are laboring in the Lord. Yung pinaka-importante. Kumbaga, naka-focus ka sa Lord, naka-focus ka doon sa assignment mo, naka-focus ka doon sa purpose mo, naka-focus ka doon sa ginagawa mo sa Lord. Kumbaga, minsan may mga panahon siguro na naranasan nyo, bakit kami na lang ang nagtatrabaho, wala na sila, bakit ako na lang ang tila natitira. Alam niyo po, the whole thing sa buhay ko, hindi ko tiningnan bakit wala na sila,
Bakit yung family ko, hindi ko sila kasama? The most important right now is nais ko pong encourage po sa inyo na nais nating manindigan sa atin pong trabaho sa Panginoon. Kung ang iba, kumbaga, bakit ang iba huminto ng mag-serve sa Lord? Ang iba nag-abroad na, ang iba nag-asawa na, ang iba nag-aral na lang, and then they're not showing up. Kumbaga, hindi ko na sila nakikita. Amen. Ang pinaka-importante ngayon, ikaw na nakikita mo sa sarili mo. Ikaw nakikita mo that you're still working with the Lord, or you're still your labor active, or hindi lang basta active, proactive. Amen po ba? Hindi lang basta proactive, kundi productive pa. Pwede ba palapakan po natin si Lord? Praise the Lord. So, yan po yung gusto kong i-share po sa inyo, na nakikita niyo po ang sarili ninyo na active ka, proactive ka, and then productive ka. That kind of labor, mga kapatid, na lalong napiplease, na-honor, na ma-magnify, nag-glorify po ang Lord. That kind of labor. But nice to pong encourage ang lahat that nothing you do for the Lord is wasted. As for our introduction, it may be unseen by men, but it is recorded and celebrated by God. Yung ginagawa natin sa Diyos, amen po ba? Nothing is wasted. Yung pagpunta mo sa church, yung pagpunta mo sa home cell, yung pag-attend mo ng prayer meeting, yung pagpunta mo ng mentoring, nothing is wasted eh. All those things are recorded. Amen po ba? Yung pagtulong mo sa mga mahihirap, yung pag-abot mo sa mga unsaved souls, amen po ba? Lahat yan, ang ating motibo, this is my labor in the Lord. Yung avenue lang, yung needy, yung lost, at yung mga taong harassed and helpless, but still, lahat ng ginagawa natin, excuse me po mga kapatid, pahinaan ko lang yung volume, nagbabackfire sa akin. Ayan. So, praise the Lord. So, ang malinaw, amen po ba, nakatry na ba kayo ng ganito? Parang na-disappoint ka, na-discourage ka. And nakita mo, ako na lang. Huwag mong isipin yan. As long as you're working with the Lord, amen po ba, there are more na inihanda po sa atin po ang Panginoong Diyos. Sa key verse po natin, itong 1 Corinthians chapter 15 verse 58, this is a very powerful encouragement. This is a powerful verse from the Bible when it comes to us that really working or laboring in the Lord. Sabi niya po dito, therefore, my dear brothers and sisters, sabi niya po dito, kumbaga God speaking for us believers, sabi niya, stand firm. Amen? Kasi marami po ngayon, wala na po talaga sa paglilingkod o pagtatrabaho sa Panginoon. Hindi na sila nananatiling matatag. Sabi niya, let nothing move you. Ngayon na andyan ka, I want you to give wisdom and understanding na pagdating po sa ating pag-worship, pagdating sa ating work in the Lord, when it comes to our labor in the Lord, dapat po kahit mag-isa ka na, tumindig ka. Amen po ba? Huwag mong hayaan na yung mga umalis. Huwag mong hayaan yung mga nag-rebuildi. Huwag mong hayaan yung mga nanawa. Huwag mong hayaan yung mga tumalikod. Huwag mong hayaan na yung mga walang gana sa Lord, magtrabaho sa Lord, ay sumama ka doon. Don't join them. Are you with me po mga kapatid? Because wala nang reward doon. Wala nang elevation doon. Wala nang promotion doon. Wala nang commendation doon. Are you following po mga kapatid? Because sabi dito, let nothing move you, and always give yourselves fully to the work of the Lord. Kaya nga habang kayo po nakaupo, tingnan nyo, ano ba yung trabaho ko sa Panginoon? Meron akong work sa Lord eh. Meron akong work
na nagdadala ng worth ng life ko o worth it talaga na pinapatrabaho po ng Panginoon. Na ini-encourage tayo ng Bible that always, sabi po dito, always, ibig sabihin all the time, always give yourself fully to the works of the Lord. Kasi kapag ang binibigay mo sa Lord na trabaho, parang partial lang, kumbaga, mas maraming time sa sanlibutan kumpara sa Diyos. Mas maraming time sa mga bagay na parang nakikita mo na nagbibinipisyo ka kumpara sa Diyos. So, kaya ini-encourage po ang mga believers kasi dumating din po sa panahon na ang mga tila believers, di na sila matatag na nakatindig. Tila baga nadadala na sila ng environment. Tila baga na-influensyahan na sila ng mga negative influencers sa kanilang surroundings. But allow me to preach itong third part na yung word na always, ito po yung may mga matinding puso sa pagsunod sa Lord na ini-encourage sa Bible na tindihan mo pa. Kung baga binigay mo na yung the best, bigay mo yung pinaka-the best. Hindi po partial, hindi 1/4, 3/4, yung pinaka-the best. Because si Lord, He worked fully to restore our salvation. Kumbaga, si Lord, trinabaho niya tayo at muling trumabaho si Lord. Sapagkat after the works of the Lord, si Satanas nag-work din po sa atin. In what way? Imagine mo, create tayo ni Lord, spotless, blameless, sinless, beautiful, and then suddenly pumasok yung kasalanan, nakagawa ni Lucifer, ni Satanas, and people become ugly and suddenly unsaved. And then ano ang ginawa po ng Lord? Nagkatawang tao, bumaba sa lupa. Ang trinabaho niya physically as we work physically. Pwede bang palapakan muna natin si Lord? Gusto mo maintindihan niyo po yan. Talagang trinabaho ni Lord tayo physically. Kumbaga kitang-kita natin, hayag na hayag yung work po ng Panginoon. Kumbaga nung una, hindi ko naman nakita paano nilikas si Eva at Adan. But if you read the book of New Testament, makikita natin lahat yung trabaho po ng Lord. Talagang trinabaho ng Lord. Talagang He served, He sacrificed, hanggang sa namatay siya sa krus, muling nabuhay. Amen po ba? Kaya trinabaho lahat ng Panginoon and let nothing move you, mga kapatid. Si Lord, hindi siya sumuko. Pero bakit tila baga dumating sa puntong sinusukuan natin si Lord? Si Lord, hindi siya nag-give up. Hindi kanya give up. Ikaw ang iniisip ng Lord. While the Lord is working on that going on that cross, magpapako sa cross. Amen po ba? So what we need to do, mga kapatid, is always give yourself fully to the works of the Lord. Bakit ganyan ka-strong yung word ni Paul? Because sinabi niya, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Marami tayong mga trabaho but it's vain. Kumbaga, walang kwenta, karamihan. Yung may worth lang talaga nagawa natin ng matindi, yung ginagawa po natin sa Lord. Tingnan niyo po, the whole day. Like the whole day, pagkagising mo sa umaga, nag-cellphone ka, tapos pakakain mo sa hapon, nag-cellphone ka, tapos pakakain mo sa gabi, nag-cellphone ka. Lahat yun, walang kwenta yun. Lalo na kapag pumasok ka pa sa tukso, yun. Nasaktan ka pa, yung nalobat ka. Hindi lang yung cellphone naman ang nalulobat eh. Pati din naman nanonood. Tinanong yung katabi mo kung ano ba yan? Lobat ba yan? Or sabi sa Bisaya, yung lobat kasi sa amin sa Bisaya, talagang parang hindi na makagalaw. Kaya na lang muna. Maraming mga tao ganito. They cannot give themselves fully to the works of the Lord kasi lobat na sila. Pagdating po sa trabaho sa Panginoon, kailangan hindi tayo lobat. When it comes to labor in the Lord, kailangan dapat lagi tayo naka-recharge. Kaya nga ito, tingin ka sa akin. Alam niyo, nagpapalakas sa isang mananampalataya, yung trabaho niya sa Panginoon. That is the source of His strength, His power, His courage, His nourishment. Yung trabaho niya po sa Lord. Kasi tingnan niyo, pag hindi ka na nagdi-devotion, hindi ka na nagmi-mission, hindi ka na nag-worship sa Lord, hindi ka na nag-reach out ng lost, amen? And you're not doing and going something spiritual activities, what happened?
Di ba malakas ka sa sanlibutan pero mahina ka sa spiritual? I call that lobat sa Bisaya, okay? So sabi niya, but alalahanin natin na yung mga ginagawa po natin sa Panginoon, walang sayang, walang nasasayang yung ginagawa po natin sa Panginoon. Pero meron pa akong nakita sa Bible na kailangan natin ihinto. Okay? Stop doing things that you do not truly honors and please God. May mga bagay na minsan na ginagawa din spiritual na kailangan naman ihinto natin. Kumbaga, we need to change not just the perspective, but we need to change in mind and heart. Itong Matthew chapter 15, verse 8 to 9. Anyway, meron pa ito doon sa book of Isaiah, pero I only quote the Matthew chapter 15, verse 8 to 9. Sabi po ng Panginoon, these people, look at the verse, these people honor me with their lips. Kumbaga yung mga lip worshiper na tinatawag, yung mga kinagalingan sa pag-awit sa Panginoon, sabi po, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. So meron din palang a kind of, when we say parang, napaka-spiritual naman ito. Pero sabi ni Lord, yung worship nila in vain. Kasi si Lord naman ang nakakita talaga ng puso ng tao. Hindi naman yung tao nakita ng puso. Tingnan mo yung katabi mo, kita mo ba yung puso niya? Malalaman mo lang kung ano naman ang puso. Kasi lalabas yan sa kanyang uso. Yun lang ang alam natin Pero kay Lord, si Lord lang ang makakapagsabi na sabi niya, these people honor me with their lips, but their heart is far from me. They worship. Sabi niya, ino-honor nga nila ako. Pero yung sa kanilang mga labi, amen po ba? Umaawit sila ng maraming awitin, but I'm looking for their heart. Amen po ba? Gusto ko yung puso ang hinahanap ko. Hindi nguso na pagsamba, kundi puso na pagsamba. Sabi ng Lord, they worship me in vain. May ganun pala, Parang kung titignan, akala ko, yung labor ko in the Lord is not in vain. Bakit may ganun? So, iwasan natin po ito, yung mga tinatawag na hypocrisy. Mga pagsamba na hindi naman talaga si Lord ang napaparangalan sapagkat hindi nagmumula sa puso. Amen po ba? Or mga katuruan na hindi naman talaga ayon sa salita ng Panginoon, kundi nagmula sa tradisyon ng tao. Human rules. Yan po ang ibig ko pong sabihin. Kaya, kahit sumunod ka ng human rules o tradisyon na ginawa ng tao at hindi sa salita ng Diyos, that is in vain. Sabi sa Bible. Pero kapag winorship mo o in-honor mo si Lord mula sa inyong heart o sa inyong pong puso, amen po ba? That is not in vain. Pag nagturo ka ng salita ng Panginoon, hindi po sa tradisyon ng tao, that is not in vain. Marami po mga tao, ang kanilang tradisyon, ginawan pa nila ng libro in order to preserve the tradition. Are you with me po? Pero believe it or not, ang pagtuturo ko noon hanggang ngayon, o pagtuturo po ng mga apostoles hanggang ngayon, amen po, ito yung hindi po sayang na pagtuturo. Once we preach about the Word of God, once we preach about the gospel of God, once we teach about the law of God, the precepts of God, the ordinances of God, the principles of God, the ways of God, the will of God, the wisdom of God, pag once tinuro mo, that is not in vain. Kasi nagmula yan sa Panginoon. Pwede man palaman po natin sila before I go on. Praise the Lord. So meron lang po tayong ihihinto, pero meron naman tayong itutuloy. Amen po ba? So continue doing things that truly honor and please God. So you and I, ito yung itutuloy-tuloy natin, yung mga bagay na talagang totoong nagpaparangal at nagbibigay kaluguran sa Diyos. Galatians chapter 6 verse 9 sa NLT, sabi po, so let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. So you and I, ang kailangan po natin gawin, huwag po tayong manawa, huwag po tayong mapagod.
sa paggawa ng mabuti. Are you with me po mga kapatid? Kasi pag napagod ka sa paggawa ng mabuti, ang kasunod niyan, ano nang ginagawa natin? You can answer. Mabuti bang maglingkod sa Panginoon? Yes. Mabuti bang sumamba sa Lord? Yes. Mabuti pang dumalo sa gawain ng Lord? Yes. Mabuti bang mabuti ng kapwa at isama sa paglilingkod sa Lord? Yes, lalong mabuti. Mabuti bang magkaloob sa Lord? Yes, lalong mabuti. Mabuti bang manalangin sa Lord? Yes, lalong mabuti. So, huwag tayong magsawa sa mga mabubuting bagay na yan na ginagawa po natin sa Panginoon. Sapagkat sabi sa Bible, na at just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Kaya nga, ang encouragement ko sa atin, your labor has a harvest season. Don't quit before it comes. Maraming mga tao na init. Tagal naman ng inaantay ko. Tagal naman ng sagot ni Lord. Siyempre, hindi ka tutugunin ng Lord kung hindi ka naman talaga nagtatrabaho sa Kanya. Hindi ka tutugunin ng Lord dun sa tugon na gusto mo kung hindi ayon yun sa kalooban niya. Because hindi tayo ang mag-decide. I mean po ba, naalala ko noon nung si Lord, yung hari, lumabas, yung owner ng vineyard, lumabas siya and is looking for a laborer. And may nakita siya doon na walang ginagawa, umaga pa lang. And then, dinala niya sa kanyang, sabihin natin, vineyard para magtrabaho. Mga katanghalian naman, may nakita ulit siyang walang ginagawa. So, in-invite niya to labor doon sa kanyang vineyard. Mga hapon na, mga alas 3, may nakita na naman siya na wala namang ginagawa. Sabi niya, hindi kayo magtrabaho kayo doon sa akin at bibigyan ko kayo ng isang pusing. And alam niyo po, at the end of the day, nag-usap sila, kung baka meron silang kasunduan na ito na yung ibibigay. Kaya lang, nung dumating po yung panahon, nung bayaran na nung gabi na, itong isa, ang gusto ng isa, kunin niya, he expects something more from the others. Kumbaga, andun na nagtrabaho siya, but he expects something more. Alam niyo, from the Lord, God knows everything when it comes to our labor in Him. At siya yung magre-reward. Siya yung magbabayad. Amen po ba? At may karampatan na blessing o reward dun sa ating pagtrabaho sa Panginoon. But remember, mga kapatid, may a kind of labor that in vain in the Lord, a kind of labor na talagang there is no such blessing in the Lord. Amen po ba? Kasi taliwas dun sa pinapagawa ng Panginoon. But yung paggawa ng mabuti, amen po ba? Sure enough, meron pong reward yan. Huwag ka lang huminto. Amen po ba? Kaya nga sabi sa Bible, kasuklaman ng masama at pakaibigin ng mabuti. Bakit sinabi yan ng Romans chapter 12? Para ihinto ang masama, ituloy po ang mabuti. Because the reward ng masama ay consequences. Pero ang reward ng mabuti, amen po ba? Kabutihan, pagpapala. Maraming bagay sa buhay natin, either spiritual and physical na pagpapala. Kaya yung ginagawa mo ngayon na pagdalo sa gawain ng Panginoon, pagpupuri sa Panginoon, even to the point, ikaw na lang ang nananatili, ikaw na lang nagtutuloy-tuloy, ni-equip ka, na-empower, and nag-iisip ka na, ano mang gagawin ko, mag-reach out ako, mag-winsol ako, mag-invite ako. This is the most beautiful thoughts and plan na ginagawa, na iniisip mo, na pwede mong magawa, na pinapagawa po ng Lord. Palaban po natin si Lord. Amen po ba? So, your labor has a harvest season, so don't quit before it comes. Another point po, Hebrews chapter 6 verse 10, for God is not unjust. For God is not unjust. Ang Diyos po, hindi yan nakakalimot. Amen po ba? Doon sa mga ginawa mong mabuti at ginagawa nating mabuti, hindi yan nakakalimot. Sabi po, He will not forget how hard you have worked for Him and how you have shown your love for Him by caring other believers as you still do. Grabe ano, ang Diyos sa langit, ang Diyos na naglikha ng lupa, hindi niya kailanman nakalimutan yung ginawa mong matinding trabaho sa Kanya, yung pagmamahal mo sa Kanya, yung pagtulong at pag-aaruga mo sa mga mananampalataya. Let's say may mga bagong mananampalataya, leader ka ng simbahan, facilitators ka,
pinapacilitate mo itong mga mananampalataya nito. You labor in the Lord by preserving these new converts, these new connected to our Lord Jesus Christ. And you are a leader, and you are labor in the Lord as a leader by caring, amen po, by preserving, by helping these new believers. Amen po ba? Yung hard work, yung matinding ginagawa, hard work yun kasi tutulungan mo sila. Kumbaga, meron ka nang ministry, meron ka pang pinapacilitate, meron ka pang home cells, meron ka pang ini-evangelize. Ay, hard work yun mga kapatid, matinding trabaho po yan. Pero tandaan po natin, kailanman hindi yan nakalimutan ng Diyos. Yung hirap ng pagtatrabaho mo para sa Kanya at para sa iyong kapatiran na iyong tinutulungan para ma-preserve, kailanman hindi yan nakalimutan ng Panginoon. Are you following po mga kapatid? And 2 Chronicles chapter 15 verse 7, sabi po, "But as for you, be strong and do not give up." O the other translation, "Be strong and courageous, for your work will be rewarded." Pwede bang palapan po natin si Lord? Amen. Nakita niyo po ang lino ng verse. Meron pong blessing, meron pong reward. Kaya ang gagawin lang po natin, amen po ba? Although we do not after the blessing and reward. But I want you to see mga kapatid, na kailangan strong and courageous tayo. Hindi tayo dapat nag-give up. Amen. Bakit sinasabi ito ng Bible? Kasi ang dami ngayon nag-give up. Ang iba nag-iisip, nag-give up. Nagbabackslide, tumatalikod, humihinto sa gawain ng Panginoon. Then ang kasunod, ano na yung mga ginagawa mo? Yung mga vain activities na. Like, naalala ko po, dati, pag i-testify ko lang ito, ay nakita ko dati, pagdating sa church, masigasig, nagmi-ministry, nag-worship, halos lahat ng gawain present. Napaka-excited. Talagang bigay todo. Pero nung hininto niya yung gawain niya sa Panginoon, nagulat siya. Sabi niya, bakit yung mga pinagagawa ko, parang walang kwenta? Totoo po, yung mga hindi na nagtatrabaho sa Panginoon, ay parang in vain yung trabaho. Totoo. Kayo po ang makakapag-testify. That is the very reason why ako po, hindi ko tinitake for granted yung ginagawa ko sa Lord. Kanina, halos hindi na nga ako makatulog sa kakaisip ko sa mensahe na ito. Imagine mo, pikit yung mata ko pero gising ang isip ko. Simula 10:00 kanina hanggang 2:00 ako. Ayun, hanggang sa nag-alarm, gising pa rin ako. Pero, kasi ganun pag iniisip mo, nagtatrabaho ka sa Panginoon, hindi ka dapat complacent. Are you with me po mga kapatid? Hindi ka dapat lax. Amen po ba? Hindi ka dapat ayaw-ayaw, hindi ka dapat parang ninega-nega, hindi ka dapat tatamad-tamad. No laxity and laziness when it comes to our labor in the Lord. Because once you are laxity and lazy and laboring in the Lord, so what blessing and reward do you expect from Him? May kausap po ba ako mga kapatid? Are you with me? And 1 Corinthians chapter 3 verse 8, sabi po, "The one who plants and the one who waters have one purpose, and they will be rewarded according to their own labor." Pwede bang malaman natin si Lord? Amen. Praise the Lord. Sa spiritual na usapan. Let's say sa spiritual na usapan. Okay, halimbawa, sino ba itong sa gilid dito na nakaping? Si Jenny Lynn ba? Tama? Tama ba? Okay. Let's say, si Jenny Lynn, siya ang, let's say, siya po ang, gamitin natin itong term na ito. Siya po ang nagtanim. Bawa, siya ang nagtanim ng salita ng Panginoon. Siya ang nagplant ng Word of God sa katabi niya. Anong pangalan? Katabi niya? Hindi, text yun lang. Siya yung nagtanim sa katabi niya. Pero, si Brother Jason, yung nagtubig. Kumbaga, madaling magtanim ng Word of God. Tataniman mo ng Word of God. Tataniman mo ngayon. Pero yung magtatrabaho ng tuloy-tuloy, magpipreserve ng plant, magwa-water, magpe-fertilize, it takes time. Pero sabi sa Bible,
It is amazingly na sinasabi dito, kung sino daw po yung nagtanim at nag-alaga o nagpatubig, may isa silang layunin. Ang layunin doon, na-save yung isang tao at ang layunin isa ma-preserve. Amen po ba? Ang layunin doon, they're both working o laboring with the Lord. At sabi sa Bible, and they will each be rewarded according to their own labor. Okay, ikaw ang nag-evangelize, ako ang nagpastor. Pag ganun ibig sabihin yan. So merong reward dun sa ating trabaho. Kaya pala, yung mga hindi nagtatrabaho, walang reward. Di po ba? Yung mga tumalikod sa trabaho, walang reward. Bakit? Kasi nga, kung sino yung nag-evangelize, sino yung nangalaga, sila yung merong reward. Kaya nga, encouragement natin sa church, mag-grow ang bawat isa na matuto tayong mangaral at mangalaga. Palapaw muna natin si Lord. Are you with me? Amen. Kasi, yan yung trabaho natin dito sa lupa na recorded sa langit. Yan yung trabaho natin dito sa lupa, amen po ba, na magdadala ng eternal value sa langit. Nasusundan po ba mga kapatid? Hello? Amen. Kaya nga, pasalamat po tayo kung meron pong nagtanim sa atin ng salita ng Diyos at meron din pong nangangalaga sa atin. Ako nagpapasalamat po kung merong nagtanim sa akin, merong nangalaga din sa akin. So I become who I am today. Amen po ba? Hindi lang dahil nagdi-devotion ako, nagdi-discipline, nagdi-develop ako. But there is someone or somebody na talagang nag-labor for me because before I am lost before. Amen po ba? So there is a reward attached to your what? Faithfulness. Amen. Kaya be faithful. Maging faithful tayo sa ating pagtatrabaho sa Panginoon. Amen. Colossians chapter 3 verse 23 to 24. Malapit ako matapos. Colossians chapter 3 verse 23 to 24 sa Amplified Classic. Sabi po sa Bible, whatever may be your task. Amen po ba? Work it heartily. Kasi yan ang hinahanap ng Lord. Hindi lang sa nguso, kundi sa puso talaga, buong puso. Sabi po, from the soul. Talagang mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ang kanyang pagtatrabaho, as something done for the Lord and not for men. Tatry nyo na bang gumawa? Let's say, gagawin ko ito kasi nakikita ni pastor. Gagawin ko kasi nakikita ni brother. Gagawin ko ito kasi andyan si crush, di ba? Maka-crush ka niyan. Gagawin ko ito kasi, syempre, pa-impress, alam mo na, para ma-promote ako. No! Don't do that. Sa lahat ng ginagawa mo, may nakakakita man o wala, tindihan mo para sa Lord, hindi para sa tao. Sabi sa Bible, in verse 24, knowing with all certainty that is from the Lord and not for men, that you will receive the inheritance which is your real reward. Pwede bang palapakan po natin si Lord? Amen. Naintindihan po ba ng lahat? Sana ang iba, naintindihan po ito. Or kayo pong lahat na nakikinig sa online at sa church, naintindihan niyo po ito. Anong sabi dito? Ulitin ko lang po mga kapatid. Meron tayong matatanggap na inheritance at yan daw po yung ating what? Real reward. At ang kasunod, the one whom you are actually serving is the Lord Christ, the Messiah. Palapakan po natin si Lord. To God be the glory. Hallelujah. To God be the glory. Salamat sa Panginoon. So you see, amen. Huwag magpabaya. Huwag magpabaya sa ating pong pagtatrabaho sa Panginoon. Remember, minsan, ganito po ang ginagawa natin. Tinatalikuran natin itong gawain ng Panginoon and we build on our concept of thinking. Saka na yan. Di bali na. At least dito, alam ko dito may blessing dito. Alam niyo, ito ang gusto kong thank you sa akin. Ano nga ba ang may pamamana niyo sa anak niyo nung kasipagan ninyo magtrabaho? Ito yung magandang pamana.
Because you and I, nagtrabaho ng tapat at totoo sa Panginoon. Buong puso, buong lakas, buong kaluluwa tayong nagtrabaho. Excited tayo lagi. Inspired tayo lagi. Motivated tayo lagi. Will discipline tayo lagi in our labor in the Lord. And guess what happened? Dumating po ang season and then God bless us. God rewarded us. As sabi dito sa Bible, God gave us inheritance. Inheritance na mula sa Panginoon. Amen po ba? Hindi mula sa tao, mula sa Panginoon. Kasi doon tayo nagtatrabaho po sa Kanya. Amen po ba? Amen. Pero ano ba kayo natanggap na inheritance from the Lord? I-share ko po sa inyo ha. Not to brag. Alam niyo naman, ako'y mula sa isang mahirap na pamilya. My mom is a farmer na we don't have plow and carabao. In short, wala kaming araro at wala kaming kalabaw. All we have is bolo. Amen po ba? Or what we call itak and bolo. Pang tapas ng damo or pang sudsud ng damo. Yun lang meron sa amin eh. And my dad is a fisherman. We don't have like yung big boat o basnig or katulad ng iba na may makinang bangka. Kami po ay may disagwan na bangka lang gamit namin. It takes 3 to 4 hours para makapunta kami sa fishing area para makakuha ng malalaking isda. Sometimes pag uwi, wala pang huli. So ganun kami kahirap. Pag bagyo, walang huli, bawal mo pumalaot. Pag bagyo, ubos yung mga tanim naming saging at mais, wala kaming harvest. So, ganun kami kahirap. And, ang tanong, paano na pagka ito na rin yung mamanahin ko? Paano na pagka ang nanay at tatay ko, mga masisipag naman sila. Ang tatay ko halos everyday sa fishing, yung nanay ko halos everyday kakaakyat sa bundok sa farming. Pero baka tila baga still in poverty. And then, na-discover ko, my mom and dad, they are not really laboring in the Lord. They're just only labor for living for the sake of the family na may makain lang. Hindi nga makapagpaaral sa amin. Hindi nga makapagpa-abroad sa amin. Laging sinasabi ng papa ko noon, anak, hanggang high school lang ang kaya ko sa inyo, ha? Huwag niyo akong pilitin magparal sa inyo sa college kasi hindi ko talaga kaya. Alam niyo naman yung buhay natin. And suddenly, mga panahon na yun, naisip ko, accepted ko. Kasi yun ang status namin. Pero nung nakita ko, nung ako po, 4th year high school na ako po ay nagbasa ng Bible. Amen po ba? Nang ako na po ay pumupunta na sa church, I began to hear some preachings. I began to read some principles on the Bible. I begin to see some promises of God on the Bible. I begin to read some precepts from all the New Testament. Nagbago po isip ko. Nagbago yung buhay ko. And I begin to say, I was called by God to labor in the Lord. I was called by God to love the Lord. I was called by God to labor in the lost. And then suddenly, alam niyo po, trinabaho ko ang mga yun. And you know what kind of blessing, what kind of reward, to God be the glory, na iyak ako pag iniisip ko, where am I today? Because it is the reward of my labor in the Lord. Amen po ba? Are you following po mga kapatid? I never stop serving the Lord. I never stop working the Lord. I never stop doing and going sa mga pinapagawa at gawain po ng Panginoon. Amen po ba? Even puyat, pagod, even na-hold up na ako noon, nabasag na yung ulo ko, pinukpok na yung likod ko, siniraan. I never stop doing dun sa pinapagawa ng Lord. I never stop working dun sa pinapatrabaho ng Lord. Then ano po ang aking natamasa? Hindi po mabilang na biyaya at pagpapala ng Diyos. Palapan po natin si Lord, to God be the glory. Ang magulang ko man ay kapos magpaaral, pero provide ng Diyos. Nakatapos akong mag-aral. Amen po ba? Ang magulang ko man ay walang kakayanan para ako pa-abroadin,
Pero ang Diyos, pinadala ako sa abroad. Ito ba? Naniniwala ako, lahat ng blessing, lahat ng reward and inheritance na meron sa akin ngayon, ito na dala-dala ko habang buhay, pero pag wala na ako sa buhay ni ito dito sa lupa, maiiwan pa rin ito sa anak ko. Pero there is a greatest reward in heaven na nag-aantay. The crown for righteousness. At hindi lang sabi ni Paul sa kanya, kundi maging sa atin. May maiiwan pa tayo dito sa lupa. Na blessing, reward, inheritance because of our endurance, because we endure serving the Lord. We endure laboring in the Lord. We endure working in the Lord. At hindi pwedeng hindi ka i-bless ng Lord. Hindi pwedeng hindi ka i-reward ng Lord. Hindi ka pwedeng hindi bibigyan ng inheritance ng Lord if you are faithful in your labor in the Lord. Because all your labor in the Lord, once you labor in the Lord faithfully, all your labor in the Lord is not in vain. Palaban po natin si Lord. To God be the glory. Amen. So lagi nyo lang isipin that you are not working for people. You are working for Himself. Amen po ba? Gagawin ko to, baka lakihan ni boss ang sweldo ko. Lakihan ko to, baka lakihan ni sekretary ang aking allowance. Don't do that. Tatrabahoin ko ito, baka mamaya may magbibigay sa akin. No. Yung pong, hindi dapat yun yung motibo at intensyon natin. Basta gawin mong trabaho mo ng buong puso, buong kaluluwa sa Panginoon. Sagot ka ng Panginoon. Pwede siyang humipo ng tao para gamitin sa'yo. At yung tao na ayaw sumunod, pwede niya yung batukan para sumunod sa'yo. Yun po ba? Or ang Diyos maraming kapamaraanan ang Panginoon. Amen po. He will make a way when there seems to be no way. Amen po ba? Walang imposible sa Diyos basta nagtatrabaho ka sa Diyos. Alam niyo yung mga imposible na blessing? Kayang buksan yan sa iyo ng Panginoon. Yung mga pintuan na sarado pa, kung bakit sarado pa yan sa atin? Alam niyo ba kung bakit? Kasi hindi pa naman tayo nagtatrabaho ng tapat at totohanan sa Panginoon. Try to work harder in the Lord, and then God will give you blessing, breakthrough, reward, inheritance. Yun po ba? Bakit ganun si Lord katindi? Kasi tinindihan mo sa pagtrabaho sa Kanya. Are you following po mga kapatid? Ginawa mo yung pinapagawa niya. Hindi ka sumuko, hindi ka tumalikod, hindi ka umayaw. Lahat ng ginagawa mong motibo mo, this is for the Lord. Amen po ba? Not for people. Kaya simula ngayon, I want to put you in this condition na magtatrabaho ako hindi para sa tao, kundi para sa Lord. Amen po ba? Pwede bang lahat tayo tumayo mga kapatid? Kaya sa ating po conclusion, stay faithful. Stay faithful. Stay committed. Maging faithful ka sa trabaho mo. Maging committed ka sa Lord na pinagtatrabahuan mo. Stay laboring. Tuloy-tuloy kang magtrabaho. Because sabi dito, because in God's kingdom, nothing you do for the Lord is in vain. In God's kingdom, nothing you do for the Lord is in vain. Amen po ba? Because you and I, ang tawag po sa atin, once you are working with the Lord, ang tawag sa iyo at sa akin, we are ambassador of the kingdom. Pag nagtrabaho ka na sa kaharian ng Diyos, once you seek first, once you serve the kingdom, nothing you do for the Lord is in vain. Amen po ba? Kung ang motibo mo, lahat ng ginagawa mo for the sake of the King in His kingdom, nothing is in vain in the Lord. Pag sinabing nothing is in vain in the Lord, merong katumbas lagi yan na inihanda ng Panginoon. Na blessing, na reward, na inheritance, dahil tinugunan mo yung trabaho na pinapatrabaho ng Panginoon. Amen? Amen. Ano yung trabaho na yun, Pastor, na pinapatrabaho ng Lord? Wala dyan sa slide. Hindi ko rin ito nilagay dyan, Brother Jason. Number 1,
your labor for the lost. Your labor for the lost. Amen. Amen. And it doesn't matter how gifted you are. It doesn't matter how rich you are. It doesn't matter how handsome and beautiful you are. The matter is, may nadala ka na ba na isang kaluluwa sa Panginoon? It doesn't matter kahit gaano kaganda yung pananamit mo. Gaano kamahal yung relo mo. Or sometimes gaano man ka smooth yung buhok mo. It doesn't matter. Matter is, sa kalagayan mong yan, nag-iisip ka ba na may dadalhin ka sa Lord? Ang pinakamatinding trabaho natin ngayon, amen po ba, na paghirapan natin, trabahuin natin, is our labor for the lost. Ano ba kung bakit? Tingnan nyo yung iba. Look at sa fraternity. Yayayain ano? Yayayain, tara, join tayo sa fraternity. Ang grabe, nagle-labor sila. At ano pa? Naghahanap sila. I call that recruiting. Nagre-recruit. Amen po. Tapos papadilan. Tapos join ka na. Their labor is in vain. Amen po ba? Pero tayo, once we labor for the lost, na itong lost souls na ito, hindi na ito mamuhay sa sanlibutan and under sa reign ni Satanas. That kind of labor na hinahanap ng Panginoon. Your labor for the lost. Ayaw din po mga kapatid, kahit baguhan ka, God honors your labor. Bakit? Because your labor for the lost. Kahit kakasimba mo pa lang, pag may na-invite ka, may nayaya ka. Amen po, kahit nag-invite ka lang, hindi ka pa nag-plant, nag-invite ka lang. Amen po ba? Naalala ko nun si Levi, in-invite lang ni Simon. Tara! Amen po ba? And you will see, you will hear. Nag-invite lang. Yung isa naman, nagtanim. Yung isa naman, nangalaga. So, both of them, merong reward. Nagmula sa Panginoon. Kaya it's time for us to go back dun sa natalikuran natin. At alam nyo, sabi sa Bible, one lost na nai-lead natin sa Lord. Ulitin ko po, one lost sheep o one lost souls na na-lead natin back to the Lord. Sabi po, there is a rejoicing in heaven. Amen po ba? Kaya yung heaven, nag-re-release ng reward. Pwede mo pala po natin si Lord. Hallelujah! Amen po. There's a rejoicing doon. Kaya nagre-release sila ng reward doon sa nagtrabaho para doon sa lost souls nito. Minsan, ang mga simbahan na iinggit doon sa malaki simbahan, bakit sila mas marami? Kaya nagbubuo na lang sila ng preaching na ganito. Okay lang naman ang maliit. Kasi basta tayo kay Lord. Liliit talaga tayo kung hindi tayo magtatrabaho for the lost. Bakit tayo naiinggit doon na parang pinipersecute pa natin yung marami? Nag-work sila, they labor in the Lord for the sake of lost souls. And it's time for us to wake up. We need to labor in the Lord for the sake of lost souls. Amen po ba? Because there is a rejoicing in heaven. Bakit? Kasi ang lost souls, amen po ba? Bagaman nasa lupa yan, pero may marka na yan sa langit. Amen po ba? Bakit masasaya ang mga anghel doon sa langit? Kasi maraming makakasama sa langit pagdating ng panahon. Pero kapag ang isang soul bumalik sa sanlibutan, masaya yung mga kampo ni Satanas. Kasi marami silang makakasama sa hell. Follow po mga kapatid. So that's why your labor for the lost, there's a highly reward. Pinagkakaloob ng Diyos. At hindi pwedeng sumablay yan. Hindi pwedeng wala. Bakit? Because sabi ng Lord, I already paid the price for sacrifice on the cross. Pero you need to preach my word. You need to let me known to them. Amen po ba?
and preach my gospel. Para ano? Para makilala nila ang hari at ang kaharian. Therefore, your labor for the lost. Amen po ba? Leading these lost back to the Lord is not in vain. Amen po ba? And second, your labor of love. Your labor of love. Nalala ko noon sa 1 Corinthians chapter 13, sabi doon, kahit anong gawin mo lahat, ibigay mo kahit buo mong katawan, buo mong kayamanan, pero wala namang pag-ibig, that is in vain, that is useless. But your labor in love, gawin mo ng may buong pag-ibig ang lahat ng ginagawa mo. And then, that is not in vain. And surely, the Lord will bless you. And last, your labor in the Lord. Make sure na yung pinaka-king mo, pinaka-boss mo, pinagsasubmitan mo si Lord. Your labor in the Lord. Maging tulad tayo sa isang sundalo na walang ibang iniisip kundi yung pinaka-top. Hindi siya nakikijoin sa ibang mga gawain na hindi walang kaugnayan doon sa kanyang assignment, doon sa kanyang pinapagawa. Kaya pag sinabing, dito ka muna, makitambay ka muna, makitagay ka muna dito, hayaan mo muna yung amo mo. No. I've been working for the Lord. Kailangan ko mag-report, kailangan ko mag-submit, kailangan ko magsumite ng mga accomplishment ng aking ginawa. Merong mission order na binigay sa akin. Merong vision na dinadirect sa akin. Let's go back to God. So mga kapatid, this 3L, your labor for the lost, your labor of love, your labor in the Lord is not in vain. Amen. Kaya simula ngayong gabi, panghawakan niyo po ito. Amen po ba? Huwag kayong magpadala doon sa mga hindi na gumagawa nito. Start doing it, mga kapatid. I challenge you. Once you stand firm, once you stay faithful, once you stay focused, once you stay laboring for the lost, labor of love, and labor in the Lord, nothing will be in vain for that kind of work. Kaya ngayon po, I'm so equipped. I'm so excited. Niwala pong discouragement sa buhay ko. Niwalang planong pagtalikod. Why? Because kapag alam mo ang ginagawa mo, may nakakita ng ginagawa mo in private, may nakakita ng pagsusumikap mo, ng pagpapagal mo, at siya na nakakita, siya ang sasagot sa iyo. Why surrender? Why give up? Why discourage? Yan po ba? Ang salita niya patungkol sa mga nagli-labor for the lost, nagli-labor in love, and nagli-labor for the Lord, hindi po nagbabago. Kaya ngayon po, panghawakan natin ito, mga kapatid. Ngayong kalagitnaan po ng linggong ito, hallelujah, I want you to declare this declaration. Pwede nating sabihin, I will stand firm. I will not be moved. I will abound the works of the Lord because my labor is not in vain. Palapakan po natin si Lord. Amen. Praise the Lord. Panghawakan niyo po, pakinggan niyo ulit ang preaching na ito, kopyahin po ninyo, may mga key verses po dyan, ipamuhay po ninyo, and you will see, and you will live beyond a kind of living na meron po tayo ngayon. Because there is a blessing, there is a breakthrough, there is an open doors of opportunity, there is what we call reward, amen po ba, na hindi mo pa natatamasa, and there is an inheritance that only the Lord can give it to you. Amen po ba? Ang inaantay lang ni Lord, yung buong puso mo na hindi sumusuko sa trabaho na ginawa ng Panginoon. Taas po natin ating mga kamay. And let us all pray. Heavenly Father, maraming pong salamat o Diyos. Dahil kitang-kita mo, Panginoon, ang aming serbisyo at sakripisyo. Lord, alam mo po ang aming trabaho. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magawa ang inyong plano at kalooban. Tulungan niyo po kami ma-accomplish ang mission order, ang assignment na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Lord, remove every spiritual laxity, laziness, Panginoon, lawlessness. And Lord, I pray, Panginoon, give us strength and power, Lord, to labor for the lost, to labor in love, to
to labor in you, Lord, faithfully and consistently, Father God. We love you, Lord. I offer to you my life, Panginoon, as a living sacrifice, holy and acceptable, Panginoon. Lord, simula sa araw nito, Diyos, to restore me back to my work in you, Panginoon. Salamat po, Diyos. I pray that we bring rejoicing in heaven by our labor here on earth dito sa lupa, Panginoon. Salamat o Diyos, under the sound of my prayer, lahat po ng mga kapatiran na nagtiyaga, nakinig, excited online in the church, Lord, I declare breakthrough and blessing, grace in goodness, favor, compassion, and unfailing love be upon them all. Ikaw lamang po ang maparangalan po, Ama, sa amin pong kalagitnaan ng linggong pagsamba, pagpupuri, at pagbabahagi po ng inyong banal na salita. We thank you, Father God. We love you. We honor you. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen. Praise the Lord. Palapan po natin si Lord. To God be the glory. Maraming salamat po mga kapatid na nakasama po namin kayo this middle of this week. Kayo po ng mga kapatid na sa church. Thank you very much, worship team, media team, working team, all teams. Amen. Sa mga kapatid natin sa online na mga nag-share po ng mensahe. Amen po. God bless you beyond measure. See you po sa Saturday sa ating pong prayer and consecration at sa ating pong Sunday celebration Sunday. God bless you po. Ito po yung lingkod. We'll see you next time po. Kapakanan ng ating Panginoon. Hallelujah. Yan, so thank you po, Pastor June, sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. And ngayon po ay dadako tayo sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. Yan, malayo po tayo magbigay. Hallelujah. Yan, thank you po, Sister Alta. Yan, so pwede pong lahat tayo ay tumayo at tayo po yung muling manalangin at dumulog sa ating Panginoon. Ipanalangin po natin ang ating kaloob. At inanyayahan ko po si Brother Jason na magbabahagi, mag-pray para sa kaloob na to. Hallelujah. Salamat, Brother Nico. So, sige po, tayo po yung muling manalangin ngayong gabi at sa ating kaloob po, sa ating Panginoon. Amang banal, Lord, we thank you again, Father God, for this evening. Father God, na kami po ay yung dinako, Lord, sa iyong tahanan. Father God, truly, your word is powerful, na kami, Lord, ay na-shape and sharpen, Father God. Every word, Father God, na aming narisig ngayong gabi, ay patuloy, Lord, na tumino sa aming mga puso't isipan, Father God. Lord, salamat po, Father God, sa aming pong buting pastor, Father God, na ginamit mo muli, Father God, maging daloyan na yung salita, Lord. I pray, Father God, na ibalik niyo po sa kanya ang kalakasan, Lord, na ginugol para ipahayag po yung salita, Father God. Lord, I pray, umaga man po sa kanila, Father God, but Lord, pagkakaingatan niyo po sila, Father God, sa kanila po ni Caleb, ni Pastora, ni Ate Shirley, Father God, sa kanilang buong family, Lord. I pray, Father God, na you protect them, Father God, sa bansang Canada, Father God. And Lord, kami po na narito online sa actual, Father God, Lord, patuloy po na manahan ng yung spirito sa amin, Father God. And thank you, Lord, Father God, sa aming midweek service, Father God. Hindi po magkakaroon ng katagumpayan, Lord, ang aming gawain kung hindi dahil sa inyo, Father God. Lord, salamat po sa aming kaloob, Father God. Pinabalik po namin, Lord, ang biyaya, Father God, mga kabutihan na binigay nyo sa amin, Father God. Lord, may this financially, Father God, magamit for the advancement, improvement, expansion of your works, Father God. Ito, Lord, ibalik mo sa amin, mga Lord, mga sikligrid, kumaapo na pagpapala, Father God, mag-open ng opportunities, Lord, sa amin, Father God. Lord, ingatan mo po ang bawat isa sa aming pag-uwi, Father God.
kasama po nga na yung mga libo-libong anghel ang mag-ingat po sa aming daan, pauwi safe and sound sa aming mga tahanan, Father God. Lord, salamat po muli, Father God. Kami po ay muling inyong pagtipunin, Lord, sa iyong tahanan sa linggo, Father God, sa aming mga gawain is to honor you, Father God, to please you, Father God, not people but to please you alone, Father God. Lord, salamat po muli, sa iyo lamang po ang papurit pa, salamat sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Yan, sige po, magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo at malaya po nating kamayan ng bawat isa. Shalom everyone, hallelujah.